Good morning boxing fans. Unang-una po sa lahat, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan. At ito pong ating pong pag-uusapan ay ang newly released WBO Bantamweight World Rankings, mga kaibigan. Pero bago po yan, intro po muna tayo. We are live! Good day everyone. First I would like to thank Sir Manny Pacquiao, Sir Sean Gibbons. Mark Montana will translate. First I would like to thank God for giving me this strength. We have the main event of the evening. Okay, so after po ng mga nakaraang laban na involve po ang mga bantamweights din, meron na po tayong bagong update dito regarding WBO World Rankings, mga kaibigan. At syempre, ang ito pong pinaka-update dito, ito pong Australian si Jason Moloney ay siya na pong WBO Bantamweight rank number 1. Alam naman po natin, ito po nakatala po dito na ang current WBO Bantamweight World Champion ay si Paul Butler po sa male, mga kaibigan. At sa female naman, nandiyan po si Dina Thorslund. Okay, so Jason Moloney claiming the spot as the number 1 contender. Ito po, Jason Moloney from Australia. Ngayon po, may mga magtatanong uli, is it automatic that Jason Moloney is number 1 and pag nag-order na ng mandatory, siya na yung automatic kong mandatory challenger ba si Jason Moloney? Ang sagot ay hindi po. For you to be called as the mandatory challenger, you need to win the title eliminator na ino-order din po yan ng organization. Usually, ang title eliminator po ay paglalaban ng dalawang highest rank contenders. Pero pwede din po yan lumaktaw. For example, hindi po pwede yung sunod na pinakamataas sa rankings. Yung sunod po, tatanungin kung available, magne-negotiate kung po pwede siya. Yon, sila po ang maglalaban. So again, number 1 is Jason Moloney. Number 2, nandito po yung dating kampiyon na si John Rel Casimero. Number 3, kilala nyo din po si Rashi Warren. And number 4, nandito din si Charlie Edwards. Bantamweight na pala to. Number 5, Saul Sanchez ng USA. Number 6, ito po yung number 6, si Vincent Astrolabio. Kung atin pong matatandaan, ito nasa radar na siya ng world ranking dahil nung nakaraan po, mga kaibigan, alam naman natin, tinalo po niya ang napakadulas na si Guillermo Rigondeaux, and actually he scored a legitimate knockdown against dito sa very slick na si Guillermo Rigondeaux. Number 7, nandiyan po si Melvin Lopez. Number 8, nandyan po si Lee McGregor. Number 9, ito din pong dating Bantamweight World Champion na si Emmanuel Manny Rodriguez. And number 10 po, si Antonio Nieves. Samantala po, mga kaibigan, yung dati pong number 4 na si Jonas Sultan, ngayon po ay nasa number 14 sa kasalukuyan, mga kaibigan, itong Jonas Sultan. Because the last time he fought ay ito nga pong kay Paul Butler for the WBO interim world title na promote nga po into regular world title. So napaka nangihinayang din na tayo sapagkat kung si Jonas Sultan po ang nanalo, supposedly siya po ang na-elevate from being interim champion to becoming the legitimate world title holder, mga kaibigan. But anyway, ito pong si Jonas Sultan, the plan of Sir Sean Gibbons and Sir Brendan Gibbons for Jonas is kapag po binakante ni Naoya Inoue ang kanyang mga world title, Sir Sean will be working for Jonas Sultan to fight dyan po sa mga isang title na mababakante na yan. And of course, we all know that after Naoya Inoue's battle for undisputed against Paul Butler, most probably sa Japan, aprobado na din po ng top rank. Siya po ay aakyat ng 122 pounds and challenging ito pong unified world super bantamweight champion na ito pong si Stephen Fulton. So napakagandang laban din po niyan. And Naoya Inoue moving up in weight at multiple division champion multiple champion agad ang kakanyang kakalabanin sa 122. Talaga nga naman pong we have to give the credit dito po kay Naoya Inoue. Yun lamang po, mga kaibigan, ng ating pong update ngayon. Once again, happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay
sa buong mundo. Maraming pong salamat. Peace.